Dear Mears, sumingit sa tunog na nagmumula sa radyo ang malakas na ugong ng doorbell. Napapitlag si Cassie at muling nasira ang ilong ng bagong sugar plum fairy na ginuguhit niya. Bad trip. Tinignan niya ng masama ang puting card. Ang masalimut na disenyo ng malasutlang pakpak, maliit na katawan at maamumukha ay nasira sa ikalawang pagkakataon. 2 oras na ang lumipas mula nang umalis si Nessa at magsimula siyang gumuhit muli. Pagkatapos na makausap ang kaibigan, ay nagawa rin ni Cassie na makalma ang sarili at muling magtrabaho ng hindi nagkakamali. Kailangan niyang matapos ang pagdidisenyo ngayong araw. Ika-21 na ng Disyembre. Kailangan may paprint niya ang mga card mamayang tanghali kung ayaw niyang malit sa pagpapadala. Isang bagay na hindi pa nangyari sa kanya. Muling tumunog ang doorbell ng mas malakas at mas matagal. Ibinaba ni Cassie ang ink pen at dinampot ang basahan bago magmarcha patungo sa pinto. Marami siyang mga kaibigan at kapitbahay na madalas siyang dalawin ng walang abiso. Pero kakatwa yun. Ngayon dahil naglagay na siya ng sign sa pinto pagkatapos magpaalam ni Nessa, parang walang sino mang mag-iistorbo sa pagguhit niya at dahil na rin sa kailangan niya pag-isipan ang natuklasan tungkol sa sarili ng mga nakalipas na araw. Magiging masaya sana ang pagbigyan niya ang sarili ngayong Pasko at lagi niyang pagsisisihan ang ginawang pagtanggi kay Jace. Pero natatanggap na niya ang katotohanang ginawa niya ang tama. Sa ngayon ay ang hormones na lamang niya ang kailangan niyang kumbinsihin. At ang pinakamagandang paraan para gawin iyon ay ang huwag isipin ang iniwan niya sa hotel suite ng Raffles. Ngunit ngayong umaga at itutok ang pansin sa paggawa ng Christmas cards. Ngunit sa kamalasan ay hindi nakikisama ang mga kaibigan niya. Binuksan ni Cassie ang nakalak na pinto. Hindi ka ba marunong magbasa ng... Biglang nadama ni Cassie ang pagwawala ng kalooban nang masilayan ng matangkad na lalaking nakatayo sa harap niya. Nakatukod ang isang kamay nito sa hamba ng pinto at may kislap ang pagkayamot ang mga mata. Jace, anong ginagawa mo rito? Mahinang tanong niya. Tumuwid dito sa pagkakatayo. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa ko rito? Nilampasan siya ni Jace, saka nagmarcha papasok sa kanyang apartment. Nagmistulang kahon ng sapatos ang maliit na sala nang pumasok ang binata. Ay, pinagsawa ni Cassie ang mga mata sa malalapad na balikat at maitim at alon-along buhok ni Jace na tila kung paano na lamang sinuklay mula sa gwapo nitong mukha. Masyado siyang nabigla. Hindi niya alam ang sasabihin. Bakit siya nito hinahanap? Nagbalik ang malakas sa pagkabog ng kanyang dibdib na kanina pa niya hindi pinapansin. Nilihasan mo ko eh. Sinuklay ni Jay sa mga daliri sa buhok. Nagising ako at wala ka na. Walang sulat, walang kahit ano. Kumusta naman yun? Namaywang ito, saka siya binigyan ng nag-aakusang tingin. Kapag lalaki ang gumawa ng ganun sa babae, iisipin nyo na kabastusan yun, hindi ba? Hindi lang basta naiinis si Jace, mahihimigan sa boses ito ang pinipigil na galit at pagtiim ng mga bagang. Naksaktan ba ito sa tahimik niyang pag-alis? Imposibleng mangyari ang bagay na iyon, ngunit kumabog pa rin ang dibdib ni Cassie sa ideyang iyon. Kinakailangan kong umuwi. Nakukonsensyang sabi niya. At mahimbing ang tulog mo. Dagdag pa niya habang pinipilit na huwag lumabas sa defensive ang tinig. Hindi niya intensyong saktan ng binata. Kaya hindi nakataginising. Oh, come on. Lumapit si Jace, nakatunghay sa kanya. Lalong kumunot ang noo nito at pumipintig ang muscle sa panga. Inubos natin ang isang kahon ng pambalot kagabi. Sobrang lalim ng pagkakapasok ko sa'yo. Ramdam ko na ang pintig ng puso mo. Huwag kang magpanggap na hindi mo ako ganun kakilala para hindi man lang magpaalam ng maayos. Naramdaman ni Cassie ang pagguhit ng init sa kanyang kaibuturan dahil sa sinabi ni Jace. Nagiinit ang kanyang mga pisngi, ngunit mauna niyang napagtanto ang isang masaklap na katotohanan. Hindi ito nasaktan kundi na insulto. At magkaiba ang dalawang bagay na iyon. Pasensya na kung hindi ako nakapagpaalam. Maingat na sabi ni Cassie habang iniinda ang malaking katangahan.
Pagkatapos ng lahat ng sinabi niya kay Nessa kanina at lahat ng lalalaman niya tungkol sa sarili, paano niya nagawang muli magpatangay sa pagiging hopeless romantic sa ganoong kadali? Hindi ko talaga inakalang mag-aalala ka. Well, mali ka, sabi ni Jace. Sobrang lapit na ng binata at naaamoy na niya ang sobrang ginamit nitong bango na amoy ng sabon at natural nitong amoy. Hinawakan ni Jace ang kanyang mukha saka lumapit sa kanya. Napasinghap si Cassie sa hindi inaasahang pagkakadikit sa binata at sa masidhing pagnanasa na nasa mga mata nito. At maya-maya pa ay sakop na ng bibig nito ang kanyang bibig. Pinasok ni Jace ang dila nito sa nakabuka niyang mga labi. Nakatukod ang mga kamay ni Cassie sa dibdib ng binata, ngunit sa halip na itulak ito palayo, tulad ng binalak niyang gawin, napakapit ang kanyang mga daliri sa malambot nitong sweater. Kapwa sila naghahabol ng hininga nang putulin ni Jace ang halik. Ibinagsak nito ang mga kamay. Tulad niya, ay mukhang nabigla rin ito sa napakalakas na atraksyong nagninga sa loob lamang ng ilang segundo. Last night had been fun, flirty, and intense, but only ever in a sexual sense. Bakit para mas intimate pa ang isang simpleng halik? I'm sorry, bulong ni Jace, saka isinuksok ang mga kamay sa back pockets ng pantalon. Hindi tama ang ginawa ko. Mas galit ka tao kaysa sa akala ko. Okay lang, ang sabi ni Cassie kahit kabaligtaran niyon ang kanyang nadarama. Ngunit hindi dahil sa rasong sinabi ni Jace. Malugod niyang tinanggap ang halik nito. Kusang tumugon ang kanyang katawan. Kaya paano pa niya mapapatahimik ang nagwawalang kalooban ngayon? At paano niya makukumbinsi ang sarili na wala na siyang pakialam sa bagay na tinanggihan niya kung mismong ang kanyang katawan ay hindi tumitigil sa pagpapaalala? Hindi tamang umalis ako nang hindi nagpapaalam. Hindi mo ko binagyan ng sagot, sabi ni Jace. Siguro hindi lang talaga ako sanay sa babaeng kagaya mo. Hindi ko inakalang basta ka na lang aalis. Tama ang hinala ni Cassie. Natapakan niya ang ego ni Jace. Wala lang iba pang nadaramang dahilan. Tumayo ang binata mula sa sofa. Inalis ang isang kamay sa bulsa at hinaplos ang kanyang pisngi. Hayaan mong tanungin uli kita, tulad ng kanina ko pa dapat ginawa nung pumunta ako rito. Sa halip na pinapasakit ko ang ulo mo, pinaglandas ito ang hintuturo sa kanya mga labi. Ayos lang ba sa'yo na makasama ako hanggang sa magbalik ako sa New York sa bagong taon? Sa New York ka nakatira? Wala sa loob na tanong ni Cassie. Hindi ko pa ba nasabi yon? Umiling si Cassie. Ngumiti si Jace. Mukhang marami pa tayong dapat malaman tungkol sa isa't isa. Baligtad kasi ang umpisa natin eh. Tayo? Walang tayo. Sigaw na sa isip ni Cassie. Muling bumangon ng takot. Bibigyan mo na ba ako ng sagot ngayon? Tudyok ni Jace ngunit nahihimigan sa tinig ang pag-aalinlangan. Himinga muna ng malalim si Cassie bago nagdesisyon sabihin sa binata ang totoo. Ang totoo niyan, hindi ako sigurado, Jace. Bakit? Hindi kita ganun kakilala. Kikilalanin natin ang isa't isa. As much as I'd like to spend the next 10 days making non-stop love to you, may limitasyon din ako. Kailangan nating kumain, kaya hindi imposibleng mag-uusap talaga tayo tungkol sa isa't isa. Napaurong si Cassie. Natutokso na siyang sunggaban ang pagkakataong makilala pa si Jace. Pero kailangan pa niyang sabihin ang lahat sa binata. Sinalubong niya ang mga mata nito. 9 na buwan na ang nakakaraan. Nasaktan ako nang maghiwalay kami ng boyfriend ko at hindi pa ako handang pumasok sa isang relasyon sa ngayon. Relasyon? Tumaas ang kilay ni Jace. Paano magiging isang relasyon ang 10 araw na pagsasama? Alam kong hindi, which is a good thing dahil yun mismo ang ayokong mangyari. Hinapit siya ni Jay sa baywang. Kung ganoon, wala naman palang problema. Hinlikan siya nito ng mas matagal,
dahilan para makaramdam siya ng pangangailangan sa binata. Meron ba? Ganoon kasimple, nga lang ba ang lahat? Alam mo kasi, masyado kang nagiging sensitive tungkol sa bagay na ito. Siguro dahil babae ako. Katwiran naman ni Cassie. Hindi malaman kung dapat bang matawa o magalit sa sinabi ni Jace. Alam ko, muli siyang ginawaran ng halik ng binata. At tama ka naman, pero gusto mo bang bigyan kita ng pananaw ng isang lalaki? Sabi nitong tila nagbibiro. Para malinawan ka. Sige, sagot ni Cassie. Naiintriga siya kung saan papunta ang sinasabi nito. Ang totoo, hindi ako ang tipo ng lalaking nakikipagrelasyon sa kahit sino. At dahil yun sa isang magandang dahilan, hindi ako maaasahan. Pag amin ni Jace na animo, hindi man lang nahihiya sa sinabi. Nakipagrelasyon ka sa asawa mo, hindi ba? Ang sabi niya. Tumikhim naman ito. Dating asawa. At isang ebidensya yun na nagsasabi ako ng totoo. Pwede na rin. Kaya gaya ng sinasabi ko bago may sumabad, hindi mo kailangan alalahanin na aasa ako ng higit pa sa kaya mong ibigay. Dahil sinisiguro ko sa'yo na hindi ko magkakagusto ng bagay na higit pa sa hinihiling ko at iyon ay great sex and small talk. Sakto. Sabi ng binata na tila ba isa siyang matining estudyante at ito ang guro. Ang mga lalaki kasi, prangka. Sinasabi namin kung ano ang gusto namin. Walang ibig sabihin. At anong gusto mong sabihin? Sabi ni Cassie na hindi napigilang mapangisi. Eksperto talaga si Jace pagdating sa mga babae. At kahit hindi dapat, bago pa sa paningin ni Cassie ang kaprangkahan ng binata. Nagpanggap noon sina David at Lance na mga lalaking maaasahan at naghahanap ng seryosong relasyon. Ngunit iba si Jace. Naging tapat ito sa kanya kung ano ang gusto at ayaw. Tama si Nessa nang sabihing hindi manloloko si Jace. Nilapit ng binata ang mukha nito sa kanya. Sinasabi ko ngayon na hindi ako dapat makipagrelasyon. Anong masasabi mo, Cassie? Payag ka ba o hindi? Kusang lumapit ang katawan ni Cassie kay Jace habang mabilis na bumabalot ang pagnanasa sa kanyang sistema. Iniyakap niya ang mga braso sa baywang ng binata at tumiyad siya upang tawirin ang distansya ng kanilang mga labi. Masuyo lang ang halik na iyon, ngunit nakatutupok na init na nagbabagang kumawala ang dumaloy sa kanyang katawan. Pareho silang naghahabol ang hininga nang humiwalay si Jace sa kanya. Kung ganon, oo ang sagot mo. Tumango si Cassie. Manhid pa ang kanyang dila para magsalita at niluro pa ang kanyang isip mula sa halik para maisipang tumanggi. Tungkol ito sa sex, wala nang iba pa. Masyado niyang ginawang komplikado ang isang simpleng bagay. Ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib ay dulot lang ng pagnanasa. Yun lang, at natakot siya na hindi naman dapat. She could have her candy and eat too. Because candy was all it was ever meant to be. At malinaw na sa kanya yun ngayon. Hawak ang kanyang mga balakang, binuhat siya ni Jace. Ipulupot mo ang mga binti mo sa baywang ko. Ang bulong ni Jace sa kanya. Sununod ni Cassie ang utos ng binata. Baliw-baliw siya sa matinding pangangailangan na hindi na niya kailangang itago. Binuhat siya ni Jace patungo sa kwarto at ibinaba sa kama. Kapag kuway, simulang ang alisin ang uhil sa mga butones ng kanyang pantalon. Sa wakas. Tama ba ang oras na yan? Sinuli pa ni Jace ang wall clock na katapat ng desk ni Cassie. Inalis niya ang braso sa balikat ng dalaga. Saka umupo sa pandalawahang kama nito. Posibleng 2:00 na ngayon. Nang umalis siya ng hotel kanina para sermonan si Cassie sa pag-alis ng walang paalam, hindi niya tinignan ang oras. Tama yan, bulong ni Cassie sa paos na tinig. Saka bumangon ng kip-kip ang kumot hanggang sa dibdib. Bakit? May problema ba? Pinigil ni Jace ang pagragasa ng init.
pagkakita sa makinis na balat ng dalaga. Alam niya kung bakit hindi na niya nagawang tingnan pa ang oras, dahil iyon sa galit at pagnanasang pumuno sa kanya nang magising siya at hindi na makita si Cassie. Kailangan niya mag-focus. Tumayo siya saka isunot ang boxers na nasa sahig. 1 oras na akong late sa meeting. Pwede mo ba silang tawagan? Magiging problema ba yun? Nag-aalalang tanong ni Cassie. Dinampot ni Jace ang pantalon at sweater sa sahig, saka nagbihis. Okay lang, hindi ko kailangan tumawag, sagot niya. Kahit 1 linggo pa niya pighintayin ang mga buyer ay ayos lang mga ito. Hindi yun ang dahilan ng inis niya. Kailan ba nangyaring nakalimutan niya ang negosyo dahil sa isang babae? Hindi pa yun nangyari dati. Kahit 1 oras, kahit noong mga panahon na may asawa pa siya. Isang bagay na laging kinagagalit dati ni Helen, na lagi raw niyang inuunang trabaho kaysa asawa. Ngunit nakalimutan niya ang lahat ng iyon habang naliligo siya at inalam kung saan nakatira si Cassie. At kahit nagawa niyang mapapayag ang dalaga sa inaalok niya, hindi niya nagustuhan ang inasal niya kanina pagdating sa apartment nito. Pananabik at galit ang umiral sa kanya at hindi niya napigilan ang damdamin. Bata pa lang siya ay alam na niya ang kahalagahan ng pagkontrol sa emosyon at ang galit ang isa sa mga damdamin na hindi dapat ipinapakita. Pero sa hindi malamang dahilan, hindi niya napigilan ang galit kanina. Kailangan niya makaalis ang bahay ni Cassie. Kailangan niya dumistansya rito ng kaunti para itama ang lahat. Nakuha na niya ang gusto at hindi mo na niya alalahanin kung bakit desperado siyang makuha ang dalaga. Kailangan ko nang umalis. Bakit hindi ka pa mag-empake ngayon? Papasundo kita rito. Tapos magkita na lang tayo sa hotel para sa dinner. Mag-empake? Dahil sasama ka sa akin hanggang sa bagong taon, hindi ba? Nakagat ni Cassie ang labi. Ano kasi? Nalapat niya ang daliri sa mga labi nito. Cassie, mas magiging madali kung magkasama tayo. May room service sila at mas malaking kama. Namula ang mga pisngi ni Cassie. Tama ka. Nito sa boses na kulang sa kasiguraduhan. Alam kong tama ako. Okay, maghahanda na ako ng gamit. Pero may mga plano ako para sa Pasko. At namimili rin ako ng bagong araw na yun. Sabi naman ni Cassie. Walang problema. Meron din akong aasikasuhing iba. Hindi kita ikukulong sa Raffles. Binigyan niya ito ng nangaakit ng ngiti. Promise? Linggo na. Napatanga si Cassie sa nakatuping periodiko sa ibabaw ng coffee table. Natigilan siya mula sa pagkain ng Wesley. Hindi pwedeng mangyari ito. Sumalyap sa kanya si Jace sa kasalukuyan din kumakain ng almusal. Tama yan. Linggo ang kasunod na Sabado. Binalik ni Cassie ang hawak na kutsara sa mangkok. Pero, bispiras na ng Pasko ang Linggo. Talaga? May himigan sa boses ni Jace ang kawalan ng interes habang patuloy sa pagkain. Napakurap si Cassie. Tila na blanko ang kanyang isip habang pinagmamasdan ng binata sa pagnguya. Paano nangyari yon? Nung gabi ng 20 ng Disyembre, siya dumuting sa hotel suite ni Jace at ngayon ay umaga na ng 24. Nangangahulugan yun na nagkulong siya sa kwarto ng binata ng 3 araw. Hindi ako makapaniwalang Pasko na bukas. Bulong niya. 3 araw, hindi siya makapaniwalang ginugol ang buong panahong iyon kasama si Jace. Ang pinangako nitong mag-uusap sila ay hindi nagkaroon ng katuparan. Hindi sa paraang inaasahan niya. Maraming itinatanong ang binata tungkol sa trabaho niya bilang isang illustrator at nalaman din niya ang ilang bagay tungkol sa web design business nito. Nakitang-kita na isang maunlad na kumpanya. Ngunit sa ilang pagkakataon na tinangka niya magtanong ng personal na bagay kay Jace ay umiiwas ito at ibinabaling sa iba ang kanyang pansin. Karaniwan ay sa pakikipagtalik at pinilit niya ang sariling huwag iyong damdamin at huwag itong pilitin. Sa halip, ay pinagtuunan na lamang niya ng pansin ang pagnanasang mabilis nitong binubuhay sa kanya. Nagkibit balikat si Jace sa kapilyong umiti. Masyado tayong naging abala. Nag-init ang balat ni Cassie sa nasasabik na namang titig na pinukol ng binata sa kanya.
Tumayo siya sa pagkakaupo habang hinihigpitan ang pagkakatali ng roba. Kailangan ko na maghanda, marami akong gagawin ngayon. Nang lalapasan pa saya ni Jace ay hinuli nito ang kanyang pulsuhan. Sabay na lang kaya tayong maligo para matulungan kitang sabunin ang likod mo. Binawi ni Cassie ang kamay. Nadismaya siya sa malakas na pintig ng kanyang pulso at sa pagwawala ng kalooban. Kalahating oras pa lamang ang nakakalipas mula nang huli silang magtalik. Nang gisingin siya ni Jace para sabihing handa na ang almusal, nagsimulang maniliksik ang mga daliri nito at bago pa niya namalayan ay narating niya ang sukdulan kahit hindi pa siya lubos nagising. At tulad ng palaging nangyayari kapag nagtatalik sila, nakadama na naman siya ng paninikip ng dibdib habang buhat siya ng binata patungo sa sala para mag-agahan. Patuloy niyang binabaliwala ang pagkabog ng dibdib, ngunit hindi niya maikakailang, hindi na niya makontrol ang pagbabago ng damdamin para sa binata. Kung tungkol lang ang lahat ng ito sa sex, bakit hindi siya magsasawa kay Jace? Sa halip, ay tila mas tumitindi pa ang pangailangan niya sa binata habang tumatagal. Hindi na, tanggi ni Cassie. Nagbalik kasi sa isip niya kung saan humantong ang huling pagliligo nila ng sabay. Hey! Tumayo na si Jace nang tumalikod siya para magtungo sa banyo. Pinigilan siya nito sa mga pulsuhan. Anong problema? Bakit para kang nakakita ng multo? Higit pa roon ang nararamdaman ni Cassie habang nakatingin sa mga mata ni Jace. Noon niya napagtantong hindi pa rin pala niya lubos na kilala ang binata kahit 4 na araw na sila magkasama. Wala to, baka masyado lang akong naiinip dito, ang sagot niya. Yun nga siguro yun. Hindi lang siya sanay sa ganoon kalalim na pisikal na relasyon. Mas makabubuti siguro kung didistansya muna siya sa ngayon. Isa pa, napakarami talaga niyang dapat gawin. Napakarami niyang regalong dapat bilhin. Hindi na kasi tayo lumalabas ng hotel mula pa nung Miyerkules ng gabi. Pagdadahilan niya. Tinaas si Jace ang mga kamay upang ikulong sa mga yun ang kanyang mukha. Saka dumukwang at mabilis siyang hinalikan. Hindi ko natupad ang pangako ko sa'yo. Anong pangako? Na hindi kita ikukulong dito. Masaya naman ako pero kailangan ko talagang umalis ngayon dahil marami akong bibilhin. Siguro nga, kailangan kitang pakawalan ngayon, sabi ng binata sa dismayadong tinig. Pwede ka namang sumama sa akin, sabi niya bago pa siya mawala ng lakas ng loob. Naunawaan niyang pisikal na relasyon lamang ang mayroon sila ni Jace, pero hindi niya mapigilan ang kagustuhang makasama ang binata sa labas ng hotel suite nito. Pagkakataon na yun para makapag-usap sila ng maayos. Napakarami niyang gustong malaman tungkol kay Jace sa nakalipas na 4 na araw. Ang pag-aasawa nito na nauwi sa hiwalayan, ang nakaraan nito at kung paano ang malulungkuting bata mula sa isang masamang tahanan na naalala niya noon ay naging isang matagumpay na laking punong-puno ng karisma. Lahat ng mga bagay na hindi niya naitanong sa binata. Yun marahil ang dahilan kung bakit lumala ang pagkabog ng kanyang dibdib. Dahil marami siyang gustong malaman. Mas marami siyang gustong alamin at habang patuloy na umiiwas si Jace ay lalo nitong nakukuha ang interes niya. Kung sasama ang binata sa kanya ay magagawa niya itong usisain at wala itong magagawa upang sirain ang konsentrasyon niya. Iwinaksi ni Cassie ang makulit na tinig sa isip na nagsasabing pananganib ang teritoryong gusto niyang pasukin. Higit pa sa sexual intimacy ang mayroon sila ni Jace. Ano ba ang masama kung kikilalanin pa niya ito? Hindi na, sagot ni Jace. Saka muling naupo at dinampot ang dyaryo. Tatawagan ko ang PA ko. Papaschedule ako ng meeting ngayon habang wala ka rito. Nakakatawa. Linggo ngayon at bisperas ng Pasko, walang mahikipag-meeting sa'yo. At pwede tayong kumain sa labas, sabi ni Cassie. Hindi ipinahahalata ang pananabik sa tinig. Saka, wala ka bang bibilhin para sa Pasko? Tinitigan ni Jay si Cassie at pinanatiling tikom ang bibig bago pa siya makagawa ng isang katangahan tulad ng pagpayag sa imbitasyon nito. Mula nang dumating ang dalaga sa kanyang hotel suite, dala ang isang maliit na bag, ay may kimingiti sa mga labi. Hindi na niya hinahayaang mawala ito sa kanyang paningin.
Ang balak niya ay akitin ang dalaga, magpakasawa sa isa't isa sa loob ng ilang araw at pagkatapos ay alisin ito sa kanyang sistema. Nagawa niya ng maayos ang una at pangalawa sa mga yon, ngunit malinaw ang pagkabigo niyang gawin ang huli dahil nakadarama siya ng matinding udyok na pigilan ito sa pag-alis. Parang droga si Cassie. Habang tumatagal ay lalo siyang nalululong. Mabuti na lamang at may maganda siyang dahilan para tanggihan ang alok nito. Itinupi niya ang hawak na dyaryo saka ibinaba sa mesa. Hindi mo ako gugustuhin makasama, Cassie. Gusto ko at bakit naman hindi? Dahil ayoko na nagsha-shopping. Hindi ako magiging masayang kasama. Ano ang ayaw mo sa pagsha-shopping? Nagkibit balikat si Jace. Madali lang sagutin ang tanong nito. Dahil maraming tao at napakatagal pumili dahil maraming pagpipilian. Hindi tayo magtatagal. At paano mo naman nasabi? Dahil kasama mo ang mga best shopper in town. Oo na, hindi na yan alam ng halos lahat ng mga babae, ang bulong niya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, sabi ni Cassie, magpustahan na lang kaya tayo na mabibili ko ang lahat ng kailangan ko sa loob ng isang oras. Ilang tao ba ang bibilhan mo ng regalo? Pinagat nito ang ibabang labi saka nagbilang sa isip. 10. Hindi. Tinignan siya nito. Mababaka sa mga mata ang pananabik. 11 pala. Imposible. Yun na yata ang pinakamadaling pustahan sa lahat. At ano naman ang makukuha ko kapag natalo ka? Mag-iisip muna ako. Dinampi ni Cassie ang dulo ng daliri sa mga labi at lumapit sa kanya. Saka hinaplos ang kanyang dibdib. Tinalunto ng kuko ng dalaga ang isang nipple niya. Pababa sa kanyang mga tadyang. Pababa pa sa tiyan at huminto malapit sa pusod niya kung saan nakabuhol ang suot niyang roba. Pinusente itong ngumiti. Sigurado akong makakaisip ako ng bagay na magugustuhan mo. Sabing nangaakit na tinig. Deal? Pero sa sandaling natapos ang isang oras, babalik agad tayo rito. Yun ay kung mananalo ka. Kapag natalo kita, papayag ka magpalibre sa akin ng lunch at mag-uusap tayo tungkol sa ibang bagay. Gumanti si Jace ng ngiti. Madali lang ibaling ang atensyon ni Cassie, kaya kahit manalo pa ito sa pustahang iyon, hindi siya makaramdam ng kaba. Sige ba? Sabi ko naman sa'yo eh. Ako ang the best shopper in the town. Mayabang na sabi ni Cassie habang inilalagay sa ilalim ng mesa ang mga pinamili bago maupo. Humalikip-kip siya habang hinihintay na makaupo si Jay sa kaibayong upuan. Maraming dahilan para maging masaya siya ngayon. Hindi lang niya basta nagawang bilhin lahat ng kailangan sa loob ng isang oras. Nagawa rin niyang ipadama sa binata kung gaano kasaya ang pamimili ng regalo. Sa kabila ng pagrereklamo sa umpisa, nakita niyang nag-enjoy din ito. Madalas niyang kunin ang opinyon ni Jace. Nung una ay matipid itong sumagot, ngunit nang lumaon ay nagbago iyon. Kinagulat pa niya kung gaano karami ang nalaman ng binata at natitiyak niyang hindi nito magugustuhan kung sasabihin niya ang mga bagay na yun ngayon. Dahil natalo ito sa pustahan at halatang hindi ito masaya sa nangyari. Inilapag ni Jace ang tray ng pagkain na in-order nila. Saka nakasimangot na tumingin sa kanya. Huwag mo nang ipagmayabang kasi kung alam ko lang nadadayain mo ko eh. Hindi na sana ako nakipagpustahan. At paano naman ako nandaya? Pagalit na tanong ni Cassie upang pagtakpan ang katuwaan sa pagkapanalo. May listahan ka eh. Hindi ko alam na nagsanay ka para dito. Kung alam ko lang, napangisi siya. Jace, napipikon ka ba? Panunokso niya. Hindi niya napigilang magyabang ng kaunti. Tumaas ang isang sulok ng labi ni Jace. Nagyayabang ka ba? Dapat hanapin mo na lang ang maganda sa sitwasyon. Pinanood niya ito sa pagkain ng sandwich. Ngayong tapos na akong mag-shopping, may oras na tayo para mamili ng mga panregalo mo. Hindi na kailangan, wala naman akong bibilhin. Bago yun wala pa akong nakikilalang lalaki na natapos na ang kanyang Christmas shopping.
bago ang bisperas ng Pasko. Hindi ako tapos mag-shopping, hindi ko lang talaga ginagawa yon. Ano ibig mong sabihin? Tanong ni Cassie, ang pagkadismaya ay napalitan ng pagkagulat. Paano ang pamilya mo? Ang mga kaibigan mo? Hindi mo ba sila binibigyan ng regalo? Tila hindi naman lang naapektuhan si Jay sa tanong na iyon. Nagkibit balikat ito. Wala akong pamilya. At alam ng mga kaibigan ko na ayaw kong tumatanggap ng kahit na ano. Kaya hindi rin sila umaasa na may makukuha sila sa akin. Kung ganon, paano ka nagdiriwang ng Pasko? Ang tanong ni Cassie. Napalitan na ang pagkagulat niya ng lungkot. Wala na rin siyang pamilya mula nang pumanaw ang kanyang ina. Buhay pa ang kanyang papa, pero matagal na rin niyang sinukuan na relasyon nilang mag-ama. Kahit ganoon, pinuno niya ang kulangang iyon ng pagkakaroon ng maraming kaibigan at Pasko ang pinakamagandang pagkakataon para magbalitaan sila. She loved the ritual of the season, the sense of love and the companionship she shared with the important people in her life. Simple lang, hindi ko pinagdiriwang ang Pasko. Hindi ako nagdiriwang. Pero nagdiwang ka naman siguro kasama ang asawa mo. Ang tanong ni Cassie. Bahagyan nag-init ang kanyang mga pisngi sa kaparangkahan ng tanong. Hindi niya sinadyang mag-usisa. Alam niya na kahit ganoon pa siya kainteresado sa nakaraan ni Jace, wala talaga siyang karapatan na magtanong sa binata ng mga personal na bagay. Ngunit sa halip na umiwas si Jace tulad ng madalas mangyari, sumandal ito sa upuan at tinitigan siya. Hindi kami nagsama ng matagal, sagot nito. Alam mo, kung may gusto kang malaman tungkol sa pag-aasawa ko, bakit hindi mo na lang ako tanungin? Nag-init ang balat ni Cassie. Ganun ba siya kahalata? Ngunit kahit napakanamdam niya ay nasukol siya at kahit na alam niyang nahuli siya ni Jace na nagtatanong ng isang bagay na wala siyang kinalaman at alam niyang hindi totoo sa loob ng binata ang alok na maaari siyang magtanong. Naramdaman niya ang mabilis sa pagpintig ng kanyang puso nang maalala niya ang emosyong nakaguhit sa mukha ng dating asawa nito 5 araw na ang nakalipas. At aminado siya sa sariling ang sakit na nasa mata ni Helen ay nakakintal na sa isang bahagi ng kanyang isip mula ng gabing iyon. Alright, may gusto nga akong itanong, sabi ni Cassie sa mahinang tinig at isinatinig na ang tanong bago pa niya mapigilan ang sarili. Minahal mo ba si Helen? Minahal ko ba siya? Tanong ni Jace na tumawa. Gusto niyang isipain ang sarili sa katangahan. Bakit niya hinayaang magtanong si Cassie? Lagi niyang pinananatiling casual ang mga bagay-bagay sa pagitan niya at ng mga babaeng nakakasama. At ang ipakita ang lukan sa likod ng pag-aasawa niya ay isang mabigat na bagay. Dapat siguro magsinungaling siya. Nagawa na niya yun dati dahil yun ang pinakamadaling paraan para makaiwas. Ngunit nakaramdam siya ng pagdadalawang isip dahil sa kaseryosohan ng ekspresyon sa mukha ni Cassie at sa maingat nitong pagtatanong. Sa pagkakataong ito, ay gusto na talaga niyang sipain ang sarili. Dahil kahit gaano pa kadali para sa kanya, alam niyang hindi niya magagawang magsinungaling kay Cassie. Hindi ko siya minahal. Pag-amin niya, iniiwasang mabahira ng anumang emosyon ng kanyang tinig. Tulad ng inaasahan, gumuhit ang pagkalito sa magandang mukha ni Cassie. Maaari niyang idagdag na hindi siya naniniwala sa pag-ibig. Ngunit sa sandaling sabihin niya iyon, ay gawain na ng mga babae na kumbisihin siya na totoo ang pag-ibig. Ang mas malala pa ay ang pagpupumilit ng mga ito na malaman kung bakit gano'n ang paniniwala niya. Isang bagay na hindi niya gustong mangyari dahil kung kabulukang maituturing ang pag-aasawa niya noon, hinggit pa roon ang tungkol sa kanyang kabataan. Pero kung hindi mo minahal si Helen, bakit mo siya pinakasalan? Tanong ni Cassie. Ang daddy niya ang nagbigay ng pangunahing puhunan para sa artisan. Naalaman niyang may nangyari sa amin ang anak niya, kaya binigyan niya ako ng ultimatum. At iyon ang pakasalan si Helen dahil kung hindi ay babawiin niya ang inilagak na pera sa kumpanya.